So hello, what's up? Good morning mga mastiw. Ang pagbabalik ng marinong motorista dito sa Pinas. So ngayon, yung vlog po natin ngayon is diretsahin na natin is pupunta tayo ng casa at magpapa PMS tayo for the third time around. So tingnan natin kung magkano din yung magagastos natin. So short short summary sa natin, sa nagastos natin. First PMS 1,000 kilometers free, wala akong nabayaran. Tapos second PMS 10,000 kilometers, around 10,000 din yung nabayaran ko. Second PMS 20,000 kilometers, so no, not second PMS kung kasama natin yung 1,000. So third PMS technically, so 20,000 kilometers PMS na lang is 3,000, around 3,000 yung nabayaran ko kasi. So sa third PMS or fourth PMS, which is 30,000 kilometers, tingnan natin kung magkano yung babayaran natin at ano yung mga papalitan. So yun, abangan na lang natin. Actually it's 27,000 kilometers para to, 27,800 something. So meron pa tayong mga 2,200 something na kilometers para mag-abot siya ng 30,000. Pero ngayon ipapa-PMS ko na para isahan na lang kasi panay ako labas sa mamasa marino tayo kaya hindi tayo lagi nandito, kaya i-grab ko na yung opportunity na nandito ako. Okay, so ayun mga kamastiw, papunta na po tayo ng Ormoc. Mga 2 hours yung biyahe natin doon. So ayun, okay naman yung performance kahit almost 30,000 kilometers na yung natin tinakbo ng ating Ford Everest. Sa mga nagtatanong dyan, ito siya, tumatakbo pa rin. I'm sure medyo malaki-laki to kasi may change oil na compared sa second PMS na decide ako na hindi ko na lang i-change oil kasi pasok pa naman yung IOLM or Intelligent Oil Life Monitoring. So yun, tingnan natin. Yun, meron tayong nakitang kambal natin dito. Kambal natin, oh. Copyright na taning background music, eh. Dito na po tayo sa Ford Ormoc for the third PMS, right? Hi sir. Good morning. Good morning. Ma'am. Welcome to Ford. Aray mo sir, sulod. Sige. Amo saan pa ko na mga gamit na mo? Dumi. Nadali. Sir, direta. Ang yaway na nasulod. Narasulot. Paabutan lang mo sir, no? Yawita na sa toilet. Sige, paabutan na lang sa couch sir, no? So yun guys, dito tayo sa Ford Ormoc, katabi ng Suzuki. At dito natin malalaman kung magkano ba yung mababayaran natin sa third PMS. And yun, a good thing about IOLM or Intelligent Oil Life Monitoring is nakaka-save tayo, no, sa second PMS natin. Sabihin nyo nang medyo risky yung ginawa ko, pero at least nakaabot tayo sa third PMS at ipapachinchil na natin ngayon. At nakasave ako sa second PMS at wala namang nangyari sa ating sasakyan. Yun yung ano doon, nakasave tayo or nag-adapt ako sa bagong teknolohiya at tayo nakasave naman. So tingnan natin kung magkano nga ba yung mababayaran rin sa third PMS. So let's go. At saka na dito pa si Marichan. Alright.
capture mo ni ang rate up ni technician or yung report. Ini, monita na niya gibuhat karon sa PMS. And then nakikopy ano sir ako na siya gin-code. Same last time man ni siya mada. So monita nang gipang check niya. Change oil 100% na to balik yung oil life. And then kanang gipang check sir. Ang result ana na diri sa yes, kani madama ni nimong colored mabiling sa ni carbon. Sa battery sir, ang result sa battery test, the result is caution life at 55%. O pa niya mailisi sukad sir no? Wala pa. So caution na siya, bantayan na siya. Possible early next year magparamdam na siya. And then, kanita nang gipang check ni technician, naka-green raman ta na sir. Okay. Maskin yellow, wala raman. Ano na yellow, kani siyang battery. Battery lang, okay. So, suspension system, naka-green naman. Interior, exterior lights, naka-green. Wiper blades, naka-green. Tanan liquid sir, naka-green rapod. Belts, naka-green. Sa brake pads, mag-replace na 3mm man. Karon, kabag-on niya sa tubangan, driver side is 11, pikas 10.9. Layo pa sa 3mm sir. Baga pa. Sa likod, 8.5 o 8.4. Kani sir, 3mm gyapon ta mag-replace ani. Okay. So, una, mahilis ang sa likuran, Layo ba pero na layo paghihapon. All in all, okay raman sir. Wala ra may problem. Wala ra pwede ginawa si technician nga ini problem or nakita niya nga kuan. Wala ra siya recommendation. All in all, okay raman sir. Total na ito sir, same paghihapon 11 to 1. 11 to 1. Firm ako sir. Okay na sir. Okay na. Itago na ka sir sir ha. Okay. Oh. So ito na siya mga mastiw. 11,218 lang yung nabayaran natin dito sa third PMS, which is 30,000 kilometers. Is nakasave tayo sa second PMS, which is 20,000. Yun. So yun lang guys. Sa 1k kilometers na maintenance, wala akong nabayaran, free at saka walang change oil. Check up lang. Then second PMS, which is 10,000 kilometers, so mga nasa 9,000 yung nabayaran ko dun kasama change oil na yun. Then second PMS or third PMS, sabihin na natin 20,000 kilometers PMS. So yung nabayaran ko doon is 3,000. Kung napapanood nyo sa vlog ko, or kung hindi nyo, kung ayaw nyo maniwala dito sa vlog ko, kasi nga hindi ako nag change oil doon, at saka hindi ako required or hindi obliged na mag change oil ako, kasi nga meron siyang oil life monitoring. So nasa sayo na yan, gagamitin mo yung technology na yan or hindi. Mananatili ka pa rin ba sa traditional or mag-a-adapt ka sa bagong technology, as long as hindi ma-void yung warranty, at as long as walang mangyayari sa sasakyan mo, kung sure ka na walang mangyayari. Oh, so it's up to the owner naman kung susundin nila yung IOLM or hindi. Ako kasi nag-a-adapt ako sa bagong technology. Kung walang option yung dati, ngayon meron na, i-adapt ko na lang. Kasi yun yung natin yun yung generation katulad ng mga electronic vehicles. So dati wala pa yan, so maraming nagagalit yan. Pero marami ding gumagamit, marami nag-a-adapt, at saka hindi natin mapipigilan yan na sa darating na panahon gagamit din tayo talaga yan. Parang katulad ng dati, nagkakalesa ka lang, tapos ngayon may mga sasakyan na ganun. So at least nakatipid ako, yun lang. So sa mga nagtatanong na na-void ba yung warranty ko about sa camera na in-install ko dito, which is the 360 camera, is wala po. Tingnan nyo po to. Yan yung camera na in-install ko dito. 360 po yan, kasi 4x2 titanium lang to. Hindi siya 4x4. Yung 4x4 na titanium is meron siyang built-in 360 camera. So itong 4x2 is wala, so pina-install ko. And then yung front grille ko naman, pina-install ko rin, at saka meron siyang mga lamps or lightings. And then hindi naman na-void yung
warranty ko. So ayos pa rin, walang problema. All the systems are still working, especially sa panoramic sunroof. Lagi ko nagbabalitaan dun sa sa page, sa Ford Everest na page. Lagi sila nagkaka-trouble doon sa panoramic sunroof. At meron ako naririnig na mas preferred nila yung walang sunroof kasi nga nagli-leak yung iba. Pero sa akin dito wala akong issue sa ganun. Wala akong ibang issue dito. Yung battery, di pa ako nakapagpalit kahit isang beses. According to Kasa is 50% na lang yung battery ko. So baka next year, early next year, nagpaparamdam na siya. So kailangan ng palitan. So ulitin ko mga Mastiw, hindi ito educational, hindi ito tutorial. It is all my experience about this car. So wala akong sinasabing tama ako, wala din akong sinasabing mali kayo. I'm just sharing my experience about this car. Para lang to sa mga gustong bumili ng sasakyan na parang nagdadalawang isip, kasi nga maraming nagsasabi na yung Ford daw sirain. So far wala naman akong sirang experience dito. I don't know sa iba. Sana wala tayong away na naman dito. Alam ko yung iba galit na galit dahil sa oil life monitoring na yan. Hindi ko naman kayo pinipilit na gawin yung katulad sa ginawa ko. Wag lang din kayong mangialam kung ano yung mga decision ko, kasi alam ko rin mayroon din akong mga plan, mayroon din akong mga way ng pag-maintain sa sasakyan ko. So hindi man ako perfect, hindi man ako katulad sa inyo na experienced masyado. I'm just new here in this car industry. Bago lang ako nagka-car din. Nagka-car ako ng 25 years old ako. Ito, nung nakuha ko to 25 years old ako, kaya medyo bago pa lang. Kaya hindi ko pa talaga masyadong alam, pero I know about engines, no? Okay, because I work in ship, I am a marine engineer. So meron akong mga experiences about this, especially engines. So about pagdating sa car naman, mga technologies, medyo mahina tayo dyan kasi ko ibang technologies naman, ibang makers, ibang naman, pero principles of engines are still the same. So yun mga Mastiw, I hope you guys like this video, and thank you for supporting me even though hindi ako nag-upload from time to time, or hindi ako laging nag-upload dito sa YouTube kasi busy talaga. Di ko nga alam kung kailan ko to ma-edit Abangan nyo na lang yung mga next videos ko. Though di ako active dito sa YouTube, pero I will try my best na mag-upload pa rin ako about my car. Maghintay lang kayo kasi ito totoo tong ko, walang bias, wala akong dito. Hindi ako promoter ng Ford, hindi ako endorser ng Ford. Kaya din, lahat ng mga vlog ko is pawang katotohanan lamang. Thank you mga Mastiw, Marinong Motorista, peace out.